Habang paparating si Zofan sa Ghost Rain Military Base ay napansin nito na mas mahigpit nga raw ngayon ang seguridad sa kampo. Napapaisip siya kung ano raw kaya ang dahilan kung bakit ang mga ito naghihigpit. Nag-abang si Chief Instructor Wei Chenshan upang salubungin ng personal si Zofan. Binati niya rin ito sa pagiging warlord nito. Hindi niya nga raw akalain na sa kaunting panahon lang ay magagawa na agad nitong maging isang warlord. Humingi rin ng pasensya si Chief Instructor Wei Chenshan kay Zofan dahil hindi nga raw siya personal na nagpunta noong gabing nalagay ito sa panganib. Sumagot naman si Zofan at sinabing wala naman daw siyang hinanakit kay Chief Instructor Wei Chenshan. Gusto pa nga raw niyang magpasalamat dahil pinadala nito sina Jizon at ang mga pinakamalalakas nitong tauhan noong mga sandaling nanganganib ang kanyang buhay. Pinuri ulit ni Chief Instructor Wei Chenshan si Zofan noong lumapit na ito. Isang araw kahanga-hanga ang pagiging warlord nito nang wala pang 20 taong gulang. Naguluhan na naman ang isipan ni Jizon noong makita nito ang pagkatuwa ng kanilang chief instructor. Napapaisip siya sa posibilidad na marahil nga raw ay si Zofan ang nawawala nitong kamag-anak. Ngunit mali ang lahat ng iniisip ni Jizon, ang dahilan kung bakit ganoon ang pagtrato ni Chief Instructor Wei Chenshan ay nang dahil sa nakikita niya kay Zofan ang ama nitong si Zuhui. Nagtanong si Zofan kay Chief Instructor Wei Chenshan kung bakit nga raw siya nito pinapunta doon. Naisip niya rin na kailangan niya nga raw makaisip ng dahilan para makasilip sa mga restricted areas ng kampo. Hindi agad sinagot ni Chief Instructor Wei Chenshan ang tanong sa kanya ni Zofan, sinabi niya na lang dito na sumunod nga raw ito para malaman nito ang kanyang dahilan. Natuwa si Zofan habang sumusunod ito kay Chief Instructor Wei Chenshan. Nahihirapan nga raw siyang mag-isip ng dahilan, mabuti na lang daw at sa restricted area din pala sila dadalhin ng Chief Instructor. Naisip ni Zofan na napakarami nga raw palang security checkpoints ang kailangan nilang daanan bago sila makarating sa pinakamalalim na parte ng base's restricted areas. Mabuti na nga lang daw at nakasunod siya ngayon sa kanilang Chief Instructor, pinaplano pa naman daw sana niyang pumuslit pero mukhang mahihirapan nga raw siya na makalusot sa napakahirap na seguridad. Naisip din ni Zofan na sa kasalukuyan niya nga raw lakas, kahit nga raw magawa niyang malusutan ang pagbabantay ng iba, hindi nga raw niya magagawang makalampas kay Chief Instructor Wei Chenshan. Ginamit ni Zofan ang kanyang perception skill upang makita niya kung gaano ba kalakas ang kanilang Chief Instructor. Doon ay nakita niya kung ano na ang rank nito, isang araw pala itong Intermediate Starfall Warlord. Noong unang araw ay hindi niya malaman kung gaano ba talaga ito kalakas, ngayon nga raw na isa na siyang warlord ay doon pa lang niya naramdaman na napakalakas nga raw pala nito. Ang dominating aura nga raw na inilalabas nito ay higit na mas nakakakilabot kung ikukumpara sa aura ng matandang hukluban na si Li Zong. Tumigil sa paglalakad si Chief Instructor Wei Chenshan noong makarating ito sa tapat ng isang espesyal na pinto. Naisip naman ni Zofan na nasa loob nga raw ng pintong ito ang safe box na binanggit sa kanya ng kanyang ama. Kailangan niya nga raw makahanap ng kaunting oportunidad para matingnan ito. Pagkascan ni Chief Instructor Wei Chenshan ng kanyang kamay ay bumukas na ang espesyal na pinto. Sinabi ng Chief Instructor na pumasok na rin daw sa loob si Zofan. Naroon nga raw sa loob ang dahilan kung bakit hindi niya ito iniligtas ng personal. Nagulat si Zofan sa nakita niya noong makapasok na siya sa loob. Parehas silang nagtataka ni Jizon kung ano ba raw ang lugar na kanilang napuntahan. Habang takang-taka pa si Jizon ay pasimple namang nagmasid si Zofan sa loob ng pinasukan nilang kwarto. Doon ay nakita na niya kung saan nakalagay ang safe box na inulit sa kanya ng kanyang ama. Nagtanong si Jizon kay Chief Instructor Wei Chenshan kung mga alien artifacts ba raw ang mga nakikita nilang magkakatumpok na bagay na nakalagay sa sahig. Kung mga alien artifacts nga raw ito, bakit nga raw napakarami nito na parang aabot na ng ilang daan? Sumagot naman si Chief Instructor Wei Chenshan na hindi nga lang daw daan-daan ang mga alien artifact na nandoon. Sa katunayan nga raw ay halos aabot na ito ng 1,000. Sinabi rin ni Chief Instructor Wei Chenshan na ito nga raw ang pinakamalaking sikreto na itinatago ng kanilang Ghost Rain Military Base. Ito nga rin daw ang dahilan kung bakit hindi niya noon mapuntahan si Zofan noong gabing nasa panganib ito. Nagtanong sina Zofan at Jizon kay Chief Instructor Wei Chenshan kung bakit nga raw napakaraming alien artifact sa lugar na yun. At doon ay sinabi na ng Chief Instructor kung bakit niya isinama doon ang dalawang ito.
Unang binanggit ni Chief Instructor Wei Chenshan ang pangalan ni Zhou Fan, isang araw ito sa mga security advisor ng kanilang kampo at ngayon nga raw ay isa na itong newly promoted warlord. Kwalipikado ng araw ito para malaman ang ibabahagi niyang kumpidensyal na impormasyon. Sunod naman na binanggit ni Chief Instructor Wei Chenshan ang pangalan ni Ji Zon, simula nga raw nang pumasok ito sa kanilang army ay napakagandang araw ng mga ipinapakita nito. Ito nga raw ang dahilan kaya isinama na niya rin ito at binigyan ng eksepsyon. Pinaalalahanan ni Chief Instructor Wei Chenshan sina Zhou Fan at Ji Zon na lahat nga raw ng impormasyon na kanyang sasabihin ay wag nga raw ng mga itong ikakalat sa labas. Kapag sumuway nga raw ang mga ito ay makakatanggap ang mga ito ng parusa mula sa kanilang military. Agad namang sumagot ang dalawa na naiintindihan nga raw nila ang mga sinabi at paalala ng kanilang Chief Instructor. Matapos ang gabi ng Starfall, ang Ghost Rain Mountain ay isa sa mga pinakadirektang tinamaan ng mga bumagsak na bulalakaw, sa lugar din na yun nangyari ang pinakaunang mutation ng halimaw. At dahil nga sa pangyayaring yun, mabilis din na nag-mutate ang mga halaman na nasa loob ng Ghost Rain Mountain. Nagresulta ito ng malaking tsansa ng paglalabas ng mga alien artifacts kung ikukumpara sa ibang lokasyon. Doon na rin nagsimulang maghigpit sa pagbabantay ang Ghost Rain Military Base. Maingat ng mga itong dinala sa isang lugar ang mga puno at halaman na naglalabas ng mga alien artifacts. Sinabi ni Ji Zon na kapag nga raw nalaman ng mga nasa labas na may napakaraming alien artifacts ang nandoon, ay hindi na raw niya maisip kung ano ang maaaring mangyari. Sinabi naman ni Zhou Fan na ang halagang araw ng mga alien artifacts na naroon ay talagang napakalaki. Kapag nga raw ginamit ito ng maayos ay mabilis ng mga itong mapapabuti ang lakas ng buong militar. Ang lugar kung nasaan ngayon sina Zhou Fan ay tinatawag na Alien Artifact Garden. Sinabi ni Chief Instructor Wei Chenshan na tama nga raw ang mga nabanggit ni Zhou Fan at Ji Zon. Napaka-importante nga raw na panatilihin nilang ligtas ang lugar na ito. Ito nga rin daw ang dahilan kung bakit matagal-tagal na siyang hindi lumalabas ng kanilang kampo. Pinaliwanag ni Chief Instructor Wei Chenshan sa dalawa na kaya niya nga raw ang mga ito pinatawag ay nang dahil sa gusto niya ang mga itong sumali sa pagbabantay sa Alien Artifact Garden. Noong umpisa ay kakaunti nga lang daw ang nakakaalam ng lugar na yun, dahil isang araw itong napaka-kumpidensyal na impormasyon. Pero nadiskubre nga raw nila na ngayon ay may mga misteryosong grupo na rin ang nakakaalam sa itinatago nila sa kanilang kampo. Mukhang ito rin daw ang dahilan kung bakit bigla na lang may mga naglalabas na kakaibang halimaw sa Jining City. Agad namang pumasok sa isip ni Zhou Fan ang mga nakaharap niyang halimaw. Ang tinutukoy nga raw ni Chief Instructor Wei Chenshan ay ang mga dog-headed rats na naglalabasan nitong mga nagdaang araw. Sinabi ni Chief Instructor Wei Chenshan na may mga hindi nga raw maipaliwanag na pangyayari ang nagaganap ngayon sa Jining City. Ang suspetsya nga raw niya ay may kaugnayan ang lahat ng ito sa pag-target sa mga binabantayan nilang alien artifacts. Sinabi ng Chief Instructor na kailangan niya nga raw ng dagdag na tulong, kaya nga raw iniimbitahan niya ang dalawang ito na sumali sa kanila. Pumayag agad ang dalawa sa paanyaya sa kanila ni Chief Instructor Wei Chenshan. Naisip ni Zhou Fan na perpekto nga raw ang pagkakataong ito para makahanap siya ng oportunidad na makuha niya ang nasa loob ng safe box. Ang dahilan naman ni Ji Zon kaya ito sumali ay nang dahil sa isang araw siyang sundalo, ang pagsunod nga raw sa mga kautusan ng nakakataas sa kanya ay labis niyang pinapahalagahan. Natuwa naman si Chief Instructor Wei Chenshan sa mabilis na pagsagot ng dalawa, bilang kabayaran nga raw sa pagsali ng mga ito ay maaari nga raw ang mga itong manatili sa loob ng Alien Artifact Garden ng 3 oras kada araw. Nagtanong si Ji Zon sa kanilang Chief Instructor kung ang pananatili ba raw nila sa loob ay maaaring makatulong sa pag-improve ng kanilang lakas. Napaisip naman si Zhou Fan sa sinabi ng kanilang Chief Instructor na maaari raw silang manatili sa loob. Iniisip niya kung tataas rin daw ba ang kanyang stats gaya noong mapalapit siya sa nasa kuwebang mutated giant tree. Sinabi ni Chief Instructor Wei Chenshan na dahil nga raw bago pa lang sina Zhou Fan at Ji Zon, bibigyan niya nga raw ang mga ito ng one-time special treatment. Ngayong araw ay papayagan niya nga raw ang mga itong manatili sa loob ng 12 oras, nang sa gayon ay malaman nga raw agad ng mga ito kung ano ang epekto ng pananatili sa tabi ng Alien Artifact Garden. Naisip ni Chief Instructor Wei Chenshan na nangangamba nga raw siya na baka mas malala ngayon ang papalapit sa kanilang panganib kaysa sa mga nalampasan nilang problema noon.
Naisip niya rin na hindi pa nga raw sapat ang lakas na mayroon ngayon sina Jizon at Zoufan. Sana nga raw ay bumilis ang paglakas ng mga ito habang nananatili ang mga ito sa loob ng Alien Artifact Garden. Dinala ni Guard Kai ang naghihingalong si Li Zong sa loob ng sikretong laboratorio ng Li family. Doon ay nag-aalala ang mga miyembro ng Li family sa inilalagay nila sa katawan ni Li Zong. Sinabihan ng nakatalukbong na lalaki ang mga tauhang ito na wag nga raw ang mga itong mag-alala. Ipagpatuloy nga lang daw ng mga ito ang pagtuturok ng potion sa loob ng katawan ni Li Zong. Pinaliwanag ng mga tauhan ng Li family sa nakatalukbong na lalaki na nasa testing phase pa nga lang daw ang mga hawak nilang potion. Bakit nga raw nila ito ituturok sa kanilang family head gayong hindi pa sila noon nagtatagumpay sa mga pinaggamitan nila noon na mga human test subject? Sumagot naman ang nakatalukbong na lalaki sa mga tauhan ng Li family na alam niya nga raw na mapanganib ito, pero may iba pa ba raw ang mga itong naiisip na paraan para isalba ang buhay ni Li Zong. Dapat nga raw ng mga itong maintindihan na sa sandaling mamatay si Li Zong ay mawawala na rin ng tuluyan ang buong angkan ng Li family. Kapag nangyari nga raw yun ay ang mga ito lang din ang mas lalong mahihirapan. Hindi na umalma ang mga tauhan ng Li family at itinurok na nga sa katawan ni Li Zong ang mga hawak nilang espesyal na potion. Matapos noon ay biglang nanumbalik ang lakas sa katawan ng naghihingalong si Li Zong. Pagkamulat ng mata ni Li Zong ay nangako ito sa kalangitan na sa sandaling makita niya nga raw si Zoufan ay gagantihan niya ito at dudurugin ng pinung-pino. Binati ng nakatalukbong na lalaki si Li Zong sa paggaling nito at pagkakaroon nito ng bagong kapangyarihan. Sa lakas nga raw ngayon ni Li Zong ay maaari na nitong simulan ang kanilang mga pinaplano. Sinabi ni Li Zong na tama nga raw ang nakatalukbong na lalaki. Maaari na nga raw silang sumugod sa Alien Artifact Garden na nasa Ghost Rain Military Base, upang ipakain sa mga dog-headed rats ang mga itinatago ng mga itong alien artifacts. Sa sandaling makapag-mutate nga raw ang mga dadalhin nilang halimaw ay magkakaroon na nga raw sila ng mahigit sa 100 na warlord rank monsters. Kapag nangyari nga raw yun ay magkakaroon na sila ng nakakakilabot na monster army at mapapasailalim na rin nila ang kontrol ng buong Jining City. Namangha sina Jizon at Zoufan sa nakikita nila noong makapasok na sila sa loob ng Alien Artifact Garden. Sinabi ni Jizon na may nakita nga raw siya na magandang pwesto at doon nga raw siya magsasanay. Lumapit naman si Zoufan sa mga magkakasamang mutated tree, naisip niya na napakaganda nga raw nito. Ang ganito nga raw kagagandang puno ay makikita lang nila nang dahil sa natapos na gabi ng Starfall. Ang nararamdaman niya nga raw sa tabi ng Alien Artifact Garden ay kagaya ng naramdaman niya noong mapalapit siya sa mutated giant tree. Humanap na rin si Zoufan ng kanyang pwesto para mag-focus sa kanyang pagsasanay. Nagulat ito noong makatanggap siya ng notification na nadagdagan daw ng isa ang kanyang strength stats. Natuwa si Zoufan dahil strength stats niya nga raw ang umangat ngayon, noong huli nga raw siyang napalapit sa mutated tree ay ang kanyang nga raw physics stats ang nadagdagan. Tuwang-tuwa siya habang iniisip na may kakayahan daw pala ang Alien Artifact Garden na ito na pataasin ang kanyang strength stats. Pabor nga raw ito sa kanya, sa pagtaas nga raw ng kanyang strength stats ay sa paglakas rin daw ng kanyang kapangyarihan. Matapos ang ilang minuto ay nakatanggap ulit si Zoufan ng notification na umangat daw ulit ang kanyang stats. Nagtaka si Zoufan kung bakit sa pagkakataong ito ay ang kanya naman daw agility stats ang nadagdagan. Pinagpatuloy niya ang kanyang pagsasanay hanggang sa makatanggap naman siya ng isang stat sa kanyang physique. Naguguluhan na si Zoufan sa nangyayari, bakit nga raw magkakaiba at salitan ang mga natatanggap niyang stats. Pinagmasdang maigi ni Zoufan ang Alien Artifact Garden hanggang sa mapagtanto na niya ang dahilan. Magkakaiba nga rin daw ang mga alien artifacts na nandoon, ibig sabihin daw noon ay magkakaiba rin ang mga puno na nasa loob ng Alien Artifact Garden. Ito nga raw pala ang dahilan kung bakit paiba-iba ang ibinibigay nitong attribute stats. Naisip ni Zoufan na mabuti nga raw at maaari niyang mapataas ang lahat ng kanyang 4 na attribute stats nang dahil lang sa pananatili sa tabi ng Alien Artifact Garden. Ang problema nga lang daw niya ay napakabagal nitong magbigay ng stat points. Halos 4 na beses nga raw ang tagal ng pagbibigay nito kung ikukumpara niya noong nasa tabi siya ng malaking mutated giant tree. Idagdag pa nga raw na limitado lang ang kanyang paglakas, dahil 3 oras nga lang daw siya maaaring manatili sa Alien Artifact Garden sa kada araw.
Kinwestiyon ni Zofan kung ano ba raw ang kanyang mga iniisip, mukhang naging napaka-greedy na niyang araw ngayon. Simula nga raw nang maging isa na siyang warlord, napakahirap na nga raw makakuha ng stat points dahil kailangan na niya nga raw ngayong pumatay ng mga warlord rank. Dapat nga raw ay magpasalamat pa siya nang dahil sa nakakakuha siya ng stat points nang halos walang ginagawa. Naisip ni Zofan na kapag nanatili nga raw siya doon ng 3 oras kada araw sa loob ng 1 buwan ay baka maging isa na rin siyang intermediate warlord. Hindi na nga rin daw pala masama kung magkaganoon man. Sinabi ni Zofan sa kanyang sarili na dapat nga raw ay hindi niya muna iniisip ang mga susunod na buwan o araw. Kailangan niya nga raw pagtuunan ng pansin kung ano ang nasa harapan niya ngayon. Naalala ni Zofan na sinabi nga raw sa kanya ng kanyang War God system na maaari pa niya nga raw pataasin ang kanyang floating steps of luminosity. Napapaisip siya kung paano niya nga raw ito gagawin. Nagulat si Zofan noong magparamdam sa kanya ang kanyang War God system, sa pagkakataong ito ay nagkaroon ng plus sign ang tabi ng kanyang first stage floating steps of luminosity. Kasunod noon ay pinaalam na ng War God system kung paano niya nga raw ito mapapataas. Magagawa niya raw gawing B-rank ang floating steps of luminosity sa pamamagitan ng paggamit ng 100 stat points. Halos manakit naman ang ulo ni Zofan habang iniisip na kailangan niya palang gumamit ng 100 stat points para mapataas ang C-rank skill sa B-rank. Mabuti nga raw at sinagot agad ng kanyang War God system ang kanyang katanungan. Pero bakit pakiramdam niyang araw ay parang ini-scam siya nito? Nagtanong si President Pu Hao sa kanyang kanang kamay kung may impormasyon na ba raw ito kung nasaan ang matandang si Li Zong. Sumagot naman ng kanang kamay ni Pu Hao na hindi pa nga rin daw nila ito nakikita, pero ipinagpapatuloy pa rin daw nila ang kanilang paghahanap. Nagtanong din ng kanang kamay na ito kung bakit nga raw parang nangangamba ang kanilang president. Sumagot naman si President Pu Hao na hindi nga raw siya mapalagay sa mga nangyayari nitong mga nagdaang araw sa kanilang lungsod. Hindi nga raw nila malaman kung saan nagmula ang mga dog-headed rats at kung sino ang warlord na nagligtas kay Li Zong. Pakiramdam niya nga raw ay may misteryosong grupo ang nagbabalak ng masama sa kanilang Jining City. Nagpayo naman ang kanang kamay nito na wag nga raw itong masyadong mag-alala. Napakarami nga raw experts ang naninirahan sa Jining City. Kung hindi naman daw ito isang malaking monster outbreak ay napakadali lang daw sa kanila na lutasin ito. May bigla namang tumawag kay President Pu Hao, sinabi ng tumawag na ito na may nadiskubre nga raw sila na talagang ikakagulat ng kanilang president. Nagtanong naman si President Pu Hao kung ang impormasyon ba raw na sasabihin nito ay tungkol sa pinagtatagwan ng matandang si Li Zong. Hindi naman agad sumagot ang lalaking tumawag. Nagpadala nga raw siya ng litrato sa kanilang president upang madali nitong maintindihan kung ano ang kanilang nakita. Nagulat si President Pu Hao noong makita nito na isang monster luring device ang nakalagay sa litrato na ipinadala ng kanyang tauhan. Bakit nga raw lalabas ang ganoong item sa kanilang Jining City? Ang monster luring device ay isang espesyal na kagamitan na embedded ng monster core na ginagamit na pang-akit sa mga halimaw. Ginagamit ang device na ito upang maakit sa isang lugar ang napakaraming halimaw kapag nagkakaroon ng mga monster outbreak. Dati na itong ginamit sa 3 pinakamalalaking monster outbreak na nangyari sa bansa. Iniipon nito sa isang lugar ang napakaraming halimaw, nang sa gayon ay makapag-focus sa isang lokasyon ang lahat ng puwersa at nang mabilis nilang mapatay at maubos ang mga halimaw. Sinabi ni President Pu Hao na mababahala nga raw ang lahat kapag nalaman ng mga ito na may nadiskubring monster luring device sa kanilang lungsod. Sinabi naman ng kanang kamay ni Pu Hao na nagamit na nga raw ang natagpuan nilang monster luring device. Kailangan pa nga raw nilang maghanap at baka may iba pang ganoong kagamitan sa kanilang lungsod. Sunod-sunod na tawag pa ang natanggap ni President Pu Hao mula sa iba't ibang lokasyon. Lahat ng mga tumawag na ito ay may natagpuan rin daw na monster luring device sa kanilang posisyon. Sinabi ni President Pu Hao na mukhang mas malala pa nga raw ito kaysa sa kanyang inaakala. Kailangan nga raw ay makapaghanda agad sila ng countermeasure para sa napakalaking problemang ito.